Hello, ayan. Maynard! Sa gitna ka na po sa iyo. Ay pa, hindi. Papakilala muna natin. Ayan, Maynard. Good afternoon po sa inyo. Hello, everybody. Good afternoon po sa inyong lahat and welcome dito sa presto ng Street Boys Reunion. God bless you all. Yes, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Joey Andres. Good afternoon, everyone. I'm Joseph Belion. Fresh from Dubai. Magandang hapon po. Ako po si Nico Manalo. Thank you very much po. Good afternoon po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagpunta nyo ngayong araw na ito at nakakatuwa na yung dating nakikita namin na nagsisimula pa lang kami nandito pa rin hanggang ngayon para sumaporta sila. Tito June, of course, Tito Gormic, doon sa mga. Maraming salamat po sa inyo. Hello, good afternoon. Ako po si Coco Martin. Magandang tanghali po. Totoo yung sinabi ni Kuya Jong, nandito pa rin yung mga kasabayan natin at yung mga nauna po sa amin. At syempre meron tayong mga bagong mga kasama ngayon. Maraming po salamat sa oras na ibinigay niyo sa amin. Yeah, thank you. Bob, sa kita ka na ba? Ito na kayo, no? Kasi si Spencer, nasa flight pa. Darating po ng 4 p.m. Kaya sa mga gusto mag-stay, nandito po ng 12 midnight. Si Spencer, pwede na po siya interview exclusive. Pero nakakatuwa, syempre, lahat po punto. Nakasama natin Gordy, and even si Joey. Nagkano tayo, Japan. Ang dami namin sa Japan. Pero pati Quirino Province tayo, di ba, Gordy? Nag-host tayo, di ba? So, gaano kayo excited dahil magsasama-sama pa din kayo sa reunion concert. Pero syempre, this afternoon, bago kayo sumagot, introduce natin ang tao behind sa pagkakabuo nyo. Ang bumuo talaga sa inyo. The one and only Direk Chito Ronyo. Hi, Direk! Kasi si Direk, hindi ko makita. Ayun, boss. Ito kayo, boss. Alam nyo, excited din si Boss Chito. Boss ang tawag nila kay Direk Chito eh. Yan. Direk, nasa na si Direk? Direk, ikaw na lang sa gitna. Ay, Direk, ano ka sa kanila? Wala na Go, boss. Wala pong street boys. Yes, po. Kundi dati, Direk Chito Ronyo. Hindi ka na Direk. Sa gitna lang pala makatanda. Yes, Direk. Hello. Salamat. Welcome sa pabalik namin. How many years ago? And ako makapaniwala na reunion kami. But we will try kasi motto namin talaga, laban lang. Sige na. Thank you. Thank you very much for coming. Bongga. Ito nakikita nyo sa likod, kaninang umaga to, di ba? Tama. Yes, Oo, yes, sa yes. Victoria, video shoot kaninang umaga. Ang bilis, ang bongga. Pero eto, syempre, Jong, ako naman sisimula. Gano'n ka-excited? Yan. Syempre, ngayon na nagbabalik kayo, early 90s, nandiyan na, more than 30 years, direct. 31 years. 31 years yan. O natatandaan namin, yung mga unang presto niyo pa, na talagang busy-busy si Direk, di ba? Ang bongga. Ngayon, konsehal ka na. Last term na actually. So, hindi ka na kumakantila? Hindi na po. Okay. Yung tatay ko po yung papa. Okay. So yan, John, ang bongga na 31 years, nandito pa rin kayo, magkakaibigan pa rin kayo. Yes, maraming salamat sa tanong, Tito June. Well, yung saya ko, sobra-sobra. Kasi for 31 years, ngayon lang namin naisip na magkaroon ng reunion, no, hanggat hindi pa nabubura yung number namin sa kalendaryo, 31. At least nakapag-reunion kami and nakapagkasundo-sundo yung mga oras. No, kasi meron kami 4 na OFW.
Meron kami mga apat na OFW, si Joseph, si Spencer, si Michael, and si Sherwin na nasa iba't ibang bansa. And nagtugma yung schedule, pumwede silang lahat. So sabi namin ni Quiz po, I think this is the time na talagang ituloy na namin yung reunion since hindi na kami bumabata. And gusto rin namin, ito yung isang paraan para magbigay ng pasalamat sa lahat ng sumuporta sa Street Boys since day one. Kaya ito po yung magandang regalo namin sa akin. Thank you, John. At syempre, eto si Bong. Hi, Bong. Yan. Hello. Bong. Yan. Ayan, gusto ko lang yung sinabi ni Quiz Jong, yun nga may halong saya at lungkot. Kasi saya dahil after 31 years, nagawa na nga ang mangyayari na nga. Yung lungkot, kung bakit yung naging 31 years, tsaka na naisip gawin. Pwede naman mas maaga, di ba? Ngayon kasi nararamdaman namin sa rehearsal yung sakit ng likod, araw-araw. Kulang na nga lang kung mga sponsors ng mga salompas, appointment, oo, kaya nananawagan kami, yun, kamusta? Okay naman. Yun. Idagdag ko rin, sa 31 years, ang sarap isipin na with Direk Chito Ronyo, wala po kami kontrata. Kumbaga, verbal lang yung pag-uusap namin na gagawin niya ang street course. Na sa feeling na in 31 years, magkakasama pa rin kami hanggang ngayon. Sa usap lang po yun. At yung pagtayo sa amin ni Direk Chito bilang tatay-tatayan namin, lumagpas na po sa tatay-tatayan, naging lolo-lolohan na rin. Kasi yung mga anak namin, para mga apo niya na rin. At sa katunayan, every year, magkakasama kami yan. May Pasko, may bagong taon, may mga birthday, magkakasama kami. Kumbaga parang hindi ko ma-imagine na ganun katagal. Ganun tagal siya magtitiis sa amin. At nandito pa rin siya, talagang sumusupport para sa amin. Kayo po. Ang kwento nga ni Direk kanina, may isa na sa inyo, may apo. Wala po siya dito ngayon dahil pag-uusapan po yung magiging lolo niya. So, nagpalit po siya ng dating. Bukas pa siya. Hindi, biro lang. Totoo po yun. Meron isa sa amin, lolo na nga pala. Sa Michael. From Scotland po siya. Dalawa pala. Si Sherwin pa pala yung isa. Actually, ako din naman po. Pero yung ano... Ano ka? Si Sari yan to! Si Sari ba? Ako sa pamangkin. Kala ko yung Sari. Yung mga pamangkin ko rin. Kaya lang po. Yan. Okay, thank you. At syempre, ito sisimulan na natin ang Q&A. Ito, ang bata-bata pa rin niya. Minors pa kami dati talaga. Nag-strike sila. 16 years old kasi nag-strike sa show. Kaya Jong, hindi ko correct. Dito ka nandito sa akin. Sasaktan pala sa Jong. Pero ito, syempre, Don Cernino. Ano ka dito, Don? Dito mo na sa gitna. Dito carry naman niya. Kaya kumain. Hindi sila kasi parang kasabayan natin sa showbiz. Yes. Parang lalo sa Itbulaga ng mga tayo. Si John, alam ko mga nangyari sa Itbulaga backstage, no? Hindi, kasi di ba nag-aaminin kami ni Ray Pumalin at saka ni Jun Maito. Anyway, kasi bukod kay Bong at Jong, pasabi naman kung kumusta na yung Street Boys ngayon, kung ano na kayo ngayon. Para ma-update lang kami. Ako po, mas naging busy na po ako sa mga negosyo. Negosyo po ako. So, negosyo sa... real estate po. Ayan. Real estate. And nagkaroon po ako ng negosyo rin na yung scooter po na nakatayo na electric. Na nagkaroon po ako ng company na gano'n. Yun po. Tapos family na po. Puro sa mga anak ko. Ngayon mas ano ko sa pagiging tatay. Ilan na anak? 2 po sa pangalawa. Tatlo po sa una. Mahirap pala magtanong ng mga anak. Pero 3 po sa una at 2 sa pangalawa. Ayan. Next. Ako po si Joseph. Sa kalamanan ng lahat, ako po yung unang umalis sa grupo ng Street Boys. That was 98. Then, nag-settle po ako sa Dubai hanggang ngayon. And then my family is in Dubai. I work as an investor relation ng Dubai Holding.
one of the biggest company in Dubai. Lahat ng mga real estate property group is under our company. And until now, yes. So, marami na rin anak. Ano? Apat. Marami. Ayan. Ako naman po, simple business lang po. Paris po, tsaka game team, tsaka cellphone accessories po. Food business naman. Dalawa po. Dalawang babae po. Dalawang anak na babae. Ako dalawang babae. Pero si Joey yung nakasama rin sa Singapore, no, sa Universal 11 Studios. years. For how many years? 11 years. 11 years sa Universal Studios. Okay. Ayan. Boss, kayo naman po. Oo. So yun, nag-start po, well, nung malis po ako noon for, Miss Saigon pala muna, dito sa Philippines with Lea Salonga, and then nag-tour po sa Asian Tour, and then after noon, nagpunta po sa UK Tour, first national UK Tour, so for 4 years, ginawa ko po yun. And then after that, nag-stay sa Philippines for 1 year, and then nag-Singapore po. Universal Studios Singapore for 13 years. Yung 6 years po noon, performer, and 7 years yung assistant show director. So lahat po ng mga different shows doon, every Christmas, New Year, or Chinese New Year, and Halloween, sobrang big guest po yun sa Singapore. So ginawa ko po yun for 7 years, and then well, after the pandemic, umuwi na po ako kasi meron na po akong family, which is yung 2 kids ko po is medyo bata pa, so 12 and 9 years old. And meron po kaming business dito. It's Liège Authentic Waffles from Belgium, but made in the Philippines. So we're so proud. And we kind of represent din po yung Belgium. So yung dun po sa business. So meron po kaming branch sa Festival Mall, SM North, tsaka sa SM Mega Mall. Ayan. Thank you very much. And Family Man, yun lang po. Business. Kaya naman. Hello po, good afternoon. Taas mo. Hello po. Ako po, ang pinagkakaabalahan ko is mostly sa family. Tapos helping my wife dun sa business niya, which is yung sa skincares. Tapos, yun lang po. Thank you. Pinagkakaabalahan mo po. Bong and John na lang. Bong dito. Hindi, anong pakiramdam? Ano bang meron sa grupo at tumabot kayo ng ganyan kanagal? Yung friendship yung usapan. Bukod dun sa aming mga street boys, ewan ko. Si Direk Chito talaga yung susi eh. Kumbaga kung paano niya siya tumayong bilang tatay namin. And then siguro na-adapt namin mga grupo. Ang sarap ng ipagmalaki, hindi kami nag-away sa, especially sa pera. Kasi minsan yung naugat ng ano eh. Yes, tama. Pero hindi namin, wala kaming ganun. Kumbaga, kung may tampuhan man sa grupo, siguro yung mga asaran, tapos agapikunan, gano'n lang. Pero yung friendship, yung brotherhood talagang solid talaga. Ayun. John. Agree din ako kay Bong. Dati, nung nag-uumpisa kami, di pa kami kilala masyado. Kine-question namin si Direk Chito. Pero hindi namin sa harap-harapan ng kine-question. Sa sarili namin, bakit ang higpit? Bakit kailangan ganito kakaba yung oras? Umaabot kami ng 12 hours sa araw, sa rehearsal. Minsan kahit brown out, bibili lang ng kandila para may ilaw kami. Diretso pa rin ang rehearsal. So minsan may mga umaangal na sa amin na ba't ganito kahigpit? Ngayon namin na-realize na yung disiplina pala napaka-importante sa bawat isa sa amin. Na yun ang hahawak para tumagal kami. And siguro yung ginagawa din namin sa pang-araw-araw na buhay na gaya yan, hindi nawawala yung sayaw, exercise, may mga nag-Singapore, may mga nag-Miss Saigon. So, hindi nawawala. Ngayon, mayroong natuturo sa amin ng Zumba. So, hindi nawala eh. Kaya kahit pa paano, fit pa rin kami. So, nandun pa rin yung galaw, no? May mga marami pa rin nakakapag-tumbling. So, I think that yung key talaga is yung disiplina na binil sa amin ni Direk Chito.
na kine-question namin dati na bakit ganun ka, bakit halos araw-araw. Even yung mga magulang namin, ano mo mapapala niyo dyan? Lagi na lang kayo, abono pa kayo dyan. Yung pamasahe, mahal na. So ngayon namin na-realize ngayon na nandito lang kami ngayon sa estado and may iba't ibang karir naman. Pero marami pa rin mga humahanga. So yun, I think disiplina talaga yung May i-add lang din ako. Siguro yung, like yung training, like sinabi ni Sir Jong, na yung training namin before is, iba kakaiba talaga dun sa mga ginagawa ng kabataan that time. So, para sa amin, para lang kaming sheep na si Boss ang nag-hurt sa amin through his guidance. And also yung work ethics na hanggang ngayon, I'm sure makaka-relate kayo sa akin, yung work ethics and yung professionalism. Nadala-dala po namin ako, honestly, para sa side ko naman na nadala ko sa ibang bansa, sobrang na-share ko din yung work ethics, yung being professional sa trabaho. Mas nagustuhan ng ibang lahi yun. Kasi iba rin talaga yung Filipino na magtrabaho. And also for Consi Jong and Consi Bong, sobrang ano nila eh. Consi Bong, Consi Jong. Pag-isipan ko ba? Ay, nasabi ko naman, nagpasa kasi. Diba? Sorry. Sorry. Kongo. So yun, I'm sure sa mga grupo ko din na yung professionalism talaga na binigay sa amin, na binuro sa amin ni Chito na you have to be professional. Ang mga tao, you will earn respect, hindi mo kailangan hihin yan or something. So yun yung ginawa namin na nagpursige kami sa ginagawa namin sa pagtatrabaho and sobrang guidance na binigay niya sa amin na akala nga namin before sobrang higpit, pero hindi pala. Tinitrain pala kami sa future. At least nagagamit ko pa rin. Yes. Reaction direct. Ay. Reaction lang sa sinabi nila. Masuplado talaga ng manager. Nagtanong pa. Meron din yung brought up na sabi ni boss na yung walang inggitan kahit na yun ang importante rin. Big factor yung walang inggitan ka. Bigyan niya ng break to si Bong, si Kuya Jong. Walang inggitan. Kumbaga, yun yung forte nila. Doon sila magaling, doon sila tatangan. Kaming lahat proud. So, yung tagumpay ng isa, parang tagumpay talaga yung grupo. Hindi, binibigyan niya tayo ng pagkakataon pero hindi yung ganun kalaki. Tapos, check na lang. So, halimbawa, yung feature ka niya. Dati ito, boss, diba? Correct me if I'm wrong. I-feature ka niya. Tapos pagka alam niyang okay ka, sige. Pagka hindi, yan na yung last mo. Then ako maalala ko lang, dadagdag ko lang sinabi ni Nico, lahat kami tinry. May Mother Studio pa ng dati, Maricel Drama Special. Ako yung huli, actually. Ako yung huling nabigyan ng pagkakataon kasi lahat talaga inuna eh. Kasi nakita ni Direk Chito, ako yung makulit sa grupo. So ako yung napunta sa comedy kasi lahat tinry. Ano ka ba? Viva Max ka na kung saan ka sa kanya ngayon? Di ba uso nun? Seiko Films ka ba? Seiko. Dahil yun talaga, binigyan talaga ng chance talaga ni Direk Chito. Tsaka si boss, hindi siya yung pipilit yung alaga niya. Wali. Oo, kung kukunin ka. Kaya ganitan mo kapag nabigyan ka ng break. Pero siya, hindi yung lalako niya. Mahihiyari kasi si Direk Chito. Kung saan ka talaga, komportable, gawin mo yun para nabigyan ka ng chance. So, gusto ka. Hindi niya pipilit kita. Ganun. Suplado nga. Looking back, iniisip ko nga, maybe they were right. Hindi ko talaga sinadya na ganun talaga. Parang only sa potential na pag hardworking ka, magandang potential mo, I will help you. Pero hindi kita pipilitin. Hindi ko kumari, si Maynard. Galing na singer. So nag-rap na lang siya. Pero ganun eh, di ba, may anong potential mo at kung hardworking ka, hindi kayo tamad-tamad, I will help you. Kasi may mga younger members ako na maraming iba members before eh, bago pa lang sa Street Boys, hindi pa sila kilala. Na may tsura, may pero tamad, goodbye. Meron nga kami term yung sabi niya, goodbye Sarah.
Yung term talaga na, paano ba nag-goodbye Sarah yun? Tagal na natin term yun ah. More than 30 years. Sarang balabagin nga. Hindi, si anong nagpauso na. Sa mga PAs nila before, pag pangit yung ugali, parang sinasabi, goodbye Sarah. Yung sinasabi ng gano'n. So anyway, hanggang ngayon, buhay pa rin yung goodbye Sarah namin. Pero of course, joke na lang. Pero baguhan pa lang sila, term na talaga namin yun. Pag hindi ka pumasok sa disiplina, sa pagiging seryoso, sa pagiging magaling, out ka. First day, last day.